Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin and welcome po sa ating Disciples Night sa gabi nito. I hope po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito. Pagkat po may pag-ulan ay tuloy pa rin po yung ating gawain at hindi po tayo pagtitigil na purihin ang pangalan ng ating Panginoon sa oras na ito. Kaya sa oras po na ito ay sama-sama po natin na pupurihin ang ating Panginoon. Sa oras na po na ito, pwede po ba tayo magbigay ng virtual clap para sa ating Panginoon. At sa oras po na ito ay aawitan po natin ang ating Panginoon. Ama, maraming salamat sa oras na ito, Panginoon, na pinatalaw mo sa bawat isa sa aming Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na maibigay po namin yung pinakamataas na papuri at pagsama sa oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, sa oras na ito ay sama-sama po natin awitan ang ating Panginoon. Amen. Pwede po natin ipalakpak ang ating mga kamay. Sabay-sabay po natin awitan ang Panginoon. Kahirang purihin ng Diyos, pagpapalang niya sa lubos-lubos, makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Kahirang purihin ng Diyos, pagpapalang niya sa lubos-lubos, makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Nagdilang Diyos ang Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati, ikaw lamang ang sasambahin. Pagpatuloy natin purihin ang Panginoon. Bilang purihin ng Diyos, pagpapalang niya sa lubos-lubos, makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Nagdilang Diyos ang Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati, ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati, ikaw lamang ang sasambahin. Amen. Sige po, pwede po natin palakpakan ang ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon, at patuloy na namin itataas, Panginoon, sa oras na ito. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na tuloy na kay buti mo, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Nag-iisa ka lamang, Panginoon. Kaya po patuloy natin sambahin ng Panginoon sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong tao ay magpawala hanggang
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y binababago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Isang panginoon, kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong daawa ay magpawalan hanggang tuluyan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y binababago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y binababago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y binababago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y binababago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ka. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Hallelujah. Salamat sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mo kami samahan, Panginoon, sa kabuuan ng gawain ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen po. Ayan, salamat sa praise and worship ng ating kapatid na Aki Luke. At dako po tayo sa ating message. So, kumusta na po ba ang lahat sa mabahang panahon? Ayan, so nandito pa rin po tayo sa ating series na Gospel Without God. So, bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na patuloy na kami ay makakapag-aral ng iyong mga salita. Bagamat mapangit ang panahon, baha, pero yung mga gawain na katulad nito, Panginoon, ay hindi mapipigil, Panginoon, dahil ito yung kalooban mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa privilege na matutunan ang iyong mga salita sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Holy Spirit, ikaw po yung manguna. Tayo po ay dumako na po sa ating topic, sa ating series na Gospel Without God. So, ang topic po natin ngayon ay pinamagatang The Fathers Precedes the Messengers. So, ano po ba yung precedes? So, ang ibig sabihin po noon ay nauuna. So, ang ama raw ang nauuna bago ang mensahero.
Ang Ama ang pinagmumulan ng kapahayagan o revelation. Siya po yung unang kumikilos bago po ang mensahero o yung tagapagsalita na maghahatid ng mensahe. So, sa ating pong objective, kagaya po ng objective ng mga nakaraan, sabi dito, makita ng bawat isa na hindi tayo makakapag-akay ng kaluluwa kung hindi natin kasama ang Diyos. Ayun po. So, sa ating pong introduction, naranasan mo na bang mag-invite ng bata tapos ayaw sumama sa iyo? So, hirap nun ano. Inuutom mo na, sasabihin mo, papakainin mo ng cake, ng spaghetti, meron doong balon, meron ice cream, pero ayaw pa rin siyang sumama. So, ayan po, dito po iikot yung ating topic. So, ang ating pong key verse sa gabing ito ay matatagpuan po sa Juan 6, verses 43 hanggang 45. Sabi po dito, sa 43, kaya't sinabi ni Jesus, tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin, malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Ayan po. So, sabi dito, hindi tayo makakapagdala ng kaluluwa hanggat hindi natin kasama ang Diyos. So, wala po tayong kakayanan na makapagdala sa ating mga sarili. So, dapat po ay nauuna ang Diyos o ang ating Ama. Tayo ay tagapagsalita lamang. Ang Diyos talaga ang nagbibigay ng kapahayagan. So, pwede pong ma-explain mabuti ng tagapagsalita ang mensahe na talagang nag-aral siya, matalino siya, na-explain niya sa pisikal na kaparaanan. Pero sa totoo lang po, ang Diyos po talaga ang nagbibigay ng kaunawaan sa puso ng tao, sa spiritual. Amen po. Ayan. So, ang una nating, ito po yung mensahe natin na unang-una sa ating verse 43, sabi doon, huwag magbulong-bulungan sa salita ng Diyos. So, type nga po ninyo na huwag magbulong-bulungan sa salita ng Diyos. Amen. So, ano po ba yung bulong-bulungan? Ibig sabihin po pala ng bulong-bulungan ay meron na po tayong pagdududa o pagrereklamo. Ayan po. Kasi po doon sa nauna pong mga verses sa topic natin sa chapter 6, doon po sa verse 41, sabi doon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi nilang, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Sa verse 42, sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabi ngayong bumaba siya mula sa langit? So, yun po kaya po nagbulong-bulungan po yung mga Hudyo noon. Kasi po, ang tao po talaga ay palagi pong nakatingin sa natural, hindi po sa spiritual. So, makikita nila na marami pong himala ang ginawa ni Jesus nung kapanahunan niya. So, nakita yun ng mga Hudyo na nagpapakain siya ng mga libu-libong tao sa pamamagitan lamang ng ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda. So, nakita nila yun. Pero, pagdating po sa spiritual na bagay, hindi nila talaga ito naiintindihan. So, ang sabi po dito, ang bulong-bulungan ay madalas nangyayari kapag ang tao ay mas nagtitiwala sa sariling pangunawa kaysa ipinapahayag ng Diyos. So, masama po pala talaga yung nagrereklamo tayo o kumbaga sa ay hindi tayo maayon sa salita ng Diyos. So, ang totoong kaunawaan ay nanggagaling sa Ama.
So, type po natin, ang totoong kaunawaan ay nanggagaling sa Ama. Meron po ditong example kung paano po nanggaling ang katotohanan o ang kapahayagan sa Ama, yung totoong kapahayagan na talagang nauunawaan talaga ng tao. Meron po tayong example, ito po ay si Peter o si Pedro. O makikita po natin ito o mababasa natin sa Mateo 16 verses 13 hanggang 17. Medyo mahaba po ito pero isa-summarize na lang po natin. Sabi po doon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sabi niya, sino ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sabi naman ng mga alagad, sabi nila, ikaw daw po si Juana taga-bautismo. Meron naman pong nagsabi na ikaw daw po si Elias. At meron naman daw pong nagsabi na ikaw daw po si Jeremias. Pero ang sabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino ako para sa inyo? Ayun po. Sumagot po si Pedro, ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ayan. Sabi po ni Jesus, ang Ama ang nagpahayag nito sa iyo. So, ayun po, ang Diyos ang nagpahayag kay Pedro ng katotohanan. Amen po. Ayan po. Kasi po sa atin, kapag po hindi natin naunawaan yung ginagawa ng Diyos, madali po tayong magduda at magreklamo. Halimbawa po sa ating paghahayo, bakit wala tayong maakay? So, pinag-aralan naman nating mabuti, na-explain naman natin ng mabuti, sasabihin natin na matalino naman ako, malinaw naman yung pagsasalita ko, pero bakit hindi nila naunawaan o wala akong naakay sa Panginoon? Masasabi po siguro natin na hindi siguro ako effective, kaya hindi na ako maghahayo. Ayan po, yun po pala ay isang tanda ng pagdududa. Ayan, type nga natin ang pagdududa, hindi po maganda ang pagdududa. Amen. Kapag hindi natin maunawaan ng Diyos, matuto tayong magtiwala sa Kanya. Ayan po. Meron po talagang mga bagay na hindi natin arok sa kalooban ng Panginoon. Meron tao na talagang matigas ang puso sa mga salita ng Diyos, pero ang dapat po natin gawin sa mga ganoong mga pangyayari ay ipanalangin natin sila upang mismo ang Diyos ang kumilos sa kanilang buhay at magpahayag sa buhay nila upang sila ay makaunawa ng salita ng Diyos. Amen? Yan, mag-type po tayo ng amen kung nauunawaan po natin. Ayan, sa ating pangalawang pointers, walang makalalapit kay Jesus kung hindi siya inilapit ng Ama. So, matatagpuan po natin ito sa verse 44. Walang taong makalalapit sa akin malibang siya'y ilapit ng Ama. Ayan. Ang paglapit sa Panginoon hindi lamang bunga ng sariling kakayanan, ito ay gawa at biyaya sa puso at isip ng tao. Ayan. So, sinabi po kanina na kahit po matalino ang tagapagsalita at naipaliwanag niya ng mabuti ang salita ng Diyos, talagang detalyado, malinaw, pero ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng kapahayagan o revelation. Ayan, type mo natin ang revelation. Ayan, si Jesus pa rin o ang Diyos Ama ang nagbibigay ng kapahayagan sa atin, kahit po tayo ang pinakamatalino sa lahat ng mga tagapagsalita. Amen? So, maaaring gamitin niya ang pangangaral ng salita upang maunawa natin ang ating pangangailangan sa Diyos, pero ang Ama pa rin ang unang kumikilos upang buksan ang puso ng tao. Amen po. So, ipinapakita ni Jesus na ang tunay na paglapit sa Kanya ay hindi lamang dahil sa sariling talino
o lakas o kagustuhan man natin, talagang gustong-gusto nating makaakay, di po ba? Pero kailangan po natin ang pagkilos ng Diyos sa kanilang mga puso. Amen po. Ayan. So, ang sabi po dito na hindi naman ibig sabihin na pinipilit ng Diyos ang tao na maniwala. Pero po sa halip, binibigyan niya ng pagkakataon ang tao na tumugon kay Jesus. Amen po. Ayan. So, sabi dito, kung hindi man sila agad maniwala, so, ayun po, yung kagaya po na sinabi ko kanina na pinakamalakas po nating sandata ay yung panalangin. Panalangin po natin yung mga tao na may matigas na puso na hindi talaga makita yung kapahayagan ng ating Panginoon. Amen. So, kaya ang kaligtasan daw ay hindi dahilan para ipagmalaki natin ang ating mga sarili, kundi magpasalamat sa Diyos. Ang kaligtasan ay biyaya. Dapat itong tanggapin ng may pagpapakumbaba. Amen. So, number 3 po, sa ating last na pointers, ang Diyos ang nagtuturo sa atin upang makilala si Jesus. So, matatagpuan po natin ito sa verse 45. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Ayan. So, sabi po dito, hindi po sapat na meron tayong simpleng pakikinig sa salita tungkol kay Jesus. Kailangan po talaga na turuan ng Diyos ang puso ng tao upang maunawaan nito ang talagang kung sino talaga si Jesus. Amen po. Meron po ritong example, meron daw po 2 tao. Ayan. So, meron daw po 2 tao. Ulitin nga po ninyo, may 2 tao. Ayan. Sa una, yung una po ay nakinig lang. Pagkatapos po niya makinig, pumasok po yun sa kanyang tenga nga pero lumabas din sa kabila. Yung pangalawang tao naman po na nakinig at pinakinggan. So yung pong pangalawa ay hindi lamang po siya nakinig kundi pinakinggan. Kumbaga sa tinanggap at pinahalagahan ang salita ng Diyos. Ito po ay tumimo sa kanyang puso. Ibig sabihin po noon na talagang nakita niya naranasan niya yung kapahayagan ng ating Panginoong Ama, Diyos Ama. Ayan, so pinapakita dito na ang mga tinuturuan ng Diyos ay nakikinig at natututong lumapit sa Diyos. So kailangan po talaga na ang puso ng tao ay marunong makinig, talagang pinapakinggan niyang mabuti para siya po ay matutong lumapit kay Jesus. So, hindi po, kumbaga hindi sapat po yung simpleng pakikinig lang sa salita tungkol sa Diyos. Kailangang turuan ng Diyos ang puso ng tao upang maunawaan kung sino talaga ang ating Panginoong Diyos, o ang ating Panginoong Jesus. So, ang tunay na pakikinig sa Diyos ay humahantong sa paglapit kay Jesus. Ayan. So, ang pakikinig ay may kasamang pagtugon. Hindi pwedeng nakikinig lang at hindi siya tumutugon. So, mahalaga po talaga yung sa 4SL, yung number 4, yung talagang tumatanggap, tumutugon siya sa panawagan ng ating Panginoong Jesus. So, yun po yung dapat nating mas explain sa ating paghahayo. Amen po ba? Ayan. Type nga ninyo yung pagtugon. Ayan. So, hindi daw sapat na nakikinig lamang ng salita, kundi pinakikinggan, tinatanggap, at pinapahalagahan. Kailangan matuto at maniwala at lumapit kay Jesus. Ayan. Kung nais nating makakilala ang tao sa Ama, ipakilala natin si Jesus sa kanila. Siya ang nagpapakilala kung sino
ang Diyos. Amen. Ayan, sa ating pong application, nandito pa rin po tayo sa Be a Disciple and Make Disciples. Sa number 1 po, acknowledge your own salvation. So, sabi dito, tayo ay naligtas dahil sa revelation ng Diyos, hindi sa sariling katalinuhan at kaunawaan. Ang Diyos ang kumikilos sa ating mga puso upang maunawaan natin ang ating narinig. So, yun po. So, gayon din sa ating sa hinahayuan natin na tumanggap sila sa Lord, hindi sa katalinuhan nila o sa katalinuhan natin nung nagsishare tayo na explain natin mabuti yung mga salita ng Diyos, talagang malinaw, sabi ko nga kanina, detalyado, pero po yung revelation ay nanggagaling talaga sa ating Panginoon Diyos. Amen po. Kaya ma-encourage din tayo na kung paano sila mailalapit sa ating Panginoon, yung mga tao talaga na talagang yung mga taong gusto nating hayuan na hindi sa ating katalinuhan kundi sa kapahayagan ng ating Panginoon. Hindi rin sa katalinuhan nila, nakakandautal po ako. Ayan. So, sa akin pong karanasan na talagang noong pong 16 years old po ako una po akong nakarinig ng salita ng Diyos, yung 4SL. 16 years old po ako at ayun nga po, parang pumasok lang sa unang tenga tapos lumabas po sa kabilang tenga ko, and after pong 3 years ay doon ko po na muling narinig yung gospel at doon ko talaga na unawaan din yung talagang salvation. Pero sa panahon yun, kasi medyo bata pa po ako, medyo mababaw po yung pagkaunawa ko po sa kaligtasan. And nung panahon po na yun, yung pong naghayo sa amin, yung si Tata Ruben, yung lolo po ni Ezra. Noon po ay OSAS po kami talaga, OSAS. Yung once saved, always saved. Kaya po, ang buhay din po namin noon, although nanampalataya po kami sa Panginoon, pero makamundo pa rin yung aming mga ginagawa. Ganun po yung natutunan ko nung araw. Kaya po, ayun po, kaya po nakapag-asawa po ako ng unbeliever, kaya ayun. Pero ngayon po talaga na praise God po na talagang marami po tayong katuruan sa ating church na talagang mas lalalim po yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Meron po na nananaway na sa mga nakikipagrelasyon sa mga unbeliever. Amen po. Ayan. So, medyo matagal din po. Kaya po yung mga naiini po na wala pong maakay. Talagang sa karanasan ko po, lumipas po yung 3 taon bago po talaga ako nakakilala sa Panginoon. Amen po. Kaya po, tiyaga lamang po tayo sa ating paghahayo at darating din yung time na tayo po ay mag-aani. Kung tayo po ay hindi mapapagod. Amen po. Ayan. Sa number 2 po, sabi dito, look for spiritual hunger in people. So, yung mga tao pong nauuhaw sa salita ng Diyos, mga taong naghahanap sa Diyos, so sino po ba sila? So, sila po yung dati nating mga kinoconsolidate, mga dati nating members, yung mga kakilala natin, mga kamag-anak natin. So, lahat po na ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. So, yung mga dati pong members na bumabalik, so alagaan po natin sila. And sa ating pong mga nasharean last time, may ginawa na po sa kanila si Lord. Na-touch na ni Lord yung kanilang mga puso. Amen po ba? Ayan. Type mo natin yung na-touch ni Lord ang kanilang puso. So, may ginawa na si Lord sa kanilang buhay. So, makikita natin na may dinadala si Lord ng mga tao na talagang nagsisik
sa Kanya. Kaya hawag po natin silang baliwalain. So, masesense na po natin na kung sino talaga yung naghahanap sa Diyos. Di po ba? So, dito po tayo talaga mahusay yung nasesense po natin na ito ba talaga ay naghahanap o ito ba talaga ay hindi. So, talagang yung mga tao talaga na gustong magbago, talaga pong yun ay nakikita natin sa buhay nila. Diba? Yung talagang eager sila na malaman salita ng Diyos. Amen po. Ayan. Pero po yung wala pong pakialam, wala po tayong magagawa doon. Pero ang dapat po nating gawin doon, talagang ipanalangin natin yung mga tao na may matigas na puso, na wala naman pong imposible sa Diyos na hindi kayang gawin ng Panginoon na palambutin ang kanilang mga puso. Amen. Ayan, type po natin ang amen. So, sa ating conclusion, sabi dito, hindi tayo makakaakay ng mga tao sa Diyos sa sariling kaalaman o karunungan. Dahil tayo ay nagtagadala lamang ng mensahe. Ang Ama lamang ang may kakayahang ilapit ang tao kay Jesus. Siya ang nagbibigay ng kapahayagan sa puso ng mga tao upang magbago at kilalanin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Nais niya na makakilala at lumapit sa Diyos ang lahat ng tao. So, hindi po talaga namimili ang Panginoon. So, lahat po ng tao ay gusto niya talagang maligtas. So, bakit po ba mayroong John 3:16 na ibinigay ng 'di ba sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino man daw na sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kapag po may paniniwala po tayo na may pinipili ang Diyos na maligtas, bakit pa siya bumaba o dito sa lupa? Bakit ba siya nagpakasakit sa cross kung namimili lang siya? So, totoo pong gusto mangyari ng Panginoon, ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya po talagang ina-encourage ko po kayo na bawat isa sa atin, maging sa aking sarili, na tayo po ay talagang huwag mapagod sa akin ng kaluluwa. Amen po. At darating din yung panahon na sila rin ay pagpapahayagan ng ating Diyos Ama at sila ay makalalapit sa ating Panginoong Yesus. Ayan po. Yun lamang po at maraming pong salamat. Magandang gabi po. Amen. Praise God po. Salamat po sa buhay ni Mami Be sa kanyang message or sa message po ng Panginoon. Gamit po yung buhay ni Mami Be. So sa gabi po ito, nakakatuwa na yung bawat isa po sa atin, kahit na umuulan or kahit na may baha po, ay nakasama pa rin namin kayo sa live. Medyo nakakalungkot lang kasi hindi po tayo nagkasama-sama na physical. Pero patuloy po nating pag-pray na ay yung baha po talaga ay mawala na. Hindi na talaga umulan kasi talagang medyo nakakaumay din kapag yung ganito yung situation ng sa lugar natin. Pero praise God pa din, kahit po may mga ganitong pangyayari, mabuti pa rin po ang ating Panginoon sa ating buhay. So sa gabi po ito na ko lang yung message ni Nanay Kangina. Sabi dun sa verse sa John 6:44, walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ang Ama na nagsugo sa akin, at ang lumalapit sa akin ay muli kong buhayin sa huling mga araw. Yung sa kapag daw po tayo naghahayo, sabi nga ni Mami Be kanina, hindi sapat yung matalino lang tayo, yung magaling lang tayong magsalita. So hindi yun enough kapag tayo ay naghahayo. Ang nangyayari daw po ay, ang nauuna talaga ay yung si Lord talaga yung una dapat kumikilos sa kanilang buhay, hindi tayo. Ano po ibig sabihin nun? Yung sinabi din dito na walang makakalapit sa akin, sabi ni Jesus Christ, malibang dalhin siya sa akin
sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. So paano po ba nangyayari na dinadala ng Diyos yung mga tao kay Jesus Christ? Diba? Maliban lang daw dalhin ng Ama kay Jesus Christ yung mga tao. Walang makakalapit sa Kanya. So paano dadalhin ng Diyos Ama yung mga tao kay Jesus? Yun po ay sa pamamagitan ng ating pong pananalangin sa kanila. Tayo po ay namamagitan sa tao at sa Diyos kapag tayo ay nag-pray. Kaya nga tayo nagko-conquest prayer po. Kapag tayo ay nagko-conquest prayer, nilalapit po natin yung mga tao sa ating Diyos Ama. Ibig sabihin, namamagitan tayo na, Lord, kaawaan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng pagkakataong makapagsisi. Kaya nga po yun yung nakalagay sa mga prayer natin every week, di ba? May mga nakalagay doon na pag mabago yung direction ng kanilang buhay, talagang makita natin yung totoong pagsisisi sa kanila. Yun po yung sabihin na nilalapit natin sila sa Panginoon. Yun po yung ibig sabihin na gusto natin silang makakilala talaga, gusto natin mabago yung buhay talaga nila. Talagang tayong nagbabattle sa prayer para sa kanila. Yun po talaga yung totoong or yung talagang dapat na pattern kapag tayo po ay naghahayo. Hindi tayo basta-basta lang susugod sa labas na gusto bang tanggapin si Jesus Christ, mahal ka ng Panginoon. Pero meron po siyang kalakip na panalangin dapat una. Diba? Nauuna talaga yung pagkilos ng Panginoon sa kanila. Kaya po, meron tayong everyday na conquest prayer para sa kanila. Kasi hindi natin alam na baka ngayong araw meron kang makasalamuhan na papahayuan sa iyo ng Panginoon. So, at least prepare ka. Wala man siyang name na morning nag-pray ka ng conquest prayer. Hindi ka man nagpapangalan. Ang sinasabi mo lang, Lord, lahat po na pwede kong mahayuan. Kung meron akong ma-encounter na gusto mong pahayuan sa akin, kayo po ang pumila sa kanila. Kaya po ganun yung natin, conquest prayer, every day, nilalapit natin sila sa Panginoon. Kasi iyon po yung dapat na una, yung paglapit sa Panginoon. Inilalapit natin sila sa Panginoon. Gusto natin na yung bawat isa sa kanila ay talagang ma-encounter nila yung Diyos. Kasi yun naman yung nararapat. Ma-encounter talaga nila ang Panginoon. So sabi dito, walang makakalapit talaga. Ibig sabihin, meron talagang way para makalapit sila kay Jesus Christ. At yun yung pananalangin. Diba dati nga kapag merong yung dating paghahayo, meron tayong tawag na prayer of 3. So 3 weeks siyang pinag-pray every day. And may pa siya, tawag dito, fasting. Sa bawat week, mayroong isang araw doon na naka-fasting. Pinagka-fasting para sila, yung mga hahayuan. Kasi sa prayer of 3, meron ng specific na mga names na hahayuan or pupuntahan or pagpipray sa kanila. Ipagpipray sila. So, sa 3 weeks na yun, everyday binabattle natin sila sa prayer. Everyday talagang nilalapit natin sila sa paanan ng Panginoon Jesus na makakilala talaga sila sa Panginoon. And naniniwala ako na yun talaga yung gusto ng Panginoon. Ilapit muna natin sila sa Kanya. Hindi tayo yung unang lalapit. Si Lord muna. Ilapit muna natin sila sa Panginoon. Wait lang, patayin ko electric. Parang maugong yung electric pa. So yun, talagang nilalapit natin sila sa Panginoon. Hindi tayo basta-basta kumikilos ng sige, bara-bara na lang kung sino na lang mahayuan, basta bahala na, word naman to ni Lord. Pero hindi ganoon yun. Merong gusto si Lord na gawin muna natin para makakilos siya ng maayos, di ba? Yun para makakilos siya ng mabuti. Kasi kapag tayo lang yung lalapit, pag sarili nating katalinuhan, tayo yung kumikilos. Yung talino natin, yung galing natin, hindi nakakakilos yung kapangyarihan ng Panginoon. Pero once na inalaw natin si Lord, inuna natin siya, nilapit natin sa paanan ng Panginoon, yung mga tao, nakakakilos ng Panginoon, nakakakilos yung kapangyarihan niya. Hindi lang dahil sa sariling or sa galing natin magsalita, sa talino, pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sila lalapit kay Jesus Christ at tatanggapin nila sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya po I pray na bawat isa po sa atin mabago na yung mindset natin na hindi ka na basta-basta maghahayo, ilapit talaga natin sila sa Ama. Seryosohin natin po yung ating pagpipray para sa mga kaluluwa, sa mga taong gusto nating mahayuan. So yun lamang po, tayo po ay pag-pray po natin yung bawat isa sa atin and yung mga hayo natin. Lord, salamat Panginoon sa
kalooban mo na makakilala po ang lahat ng tao, Panginoon. Salamat, Lord, sa desire mo na maligtas sila, Panginoon. Lord, thank you, Jesus, dahil binigay mo yung buhay mo sa kanila, Panginoon. And patawarin niyo po kami kung minsan ay nakakakilos kami sa sarili lang naming talino, sa sarili lang naming mga gawa, at hindi namin inuuna rin yung paglapit sa paanan mo, Panginoon. Kaya Lord, dalangin namin na sa bawat isa sa amin na maghahayo, unahin namin, Panginoon, ang lumapit sa iyong paanan, Panginoon. In Jesus' name, salamat, Lord God, dahil kalooban mo din ang maligtas sila, Panginoon. At gusto mo na makakilos ka ng maayos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kaya Lord, hinahayaan ka po namin kumilos, Panginoon. Sa amin pong pananalangin, maipakita namin, Panginoon, na hinahayaan namin na kumilos ang kapangyarihan mo sa kanila. Lord, baguhin niyo po yung mindset namin, yung heart namin, na talaga magkaroon kami ng passion, Lord God, na maligtas sila. Sa prayer pa lang, makita mo na yung passion ng heart namin, yung desire ng heart namin na makakilala sila. Hindi lang basta makapag-pray lang, Panginoon, pero talagang makita mo agad yung heart namin na gusto namin silang makakilala sa iyo, na talagang lumapit sila sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sasamahan mo kami, Panginoon. Kapag kami inanalangin sa iyo, Panginoon, sasamahan mo kami sa paghahayo namin sa kanila at makakakilos ka ng maayos, Panginoon. I pray, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, buksan niyo po ang kanilang isip, ang kanilang puso, ang kanilang mata at tainga para marinig ka talaga nila, Panginoon. Para makita talaga nila, Panginoon, yung kabutihan mo, Panginoon, yung kagandahan ng ginawa mo sa krus, Panginoon. Makita ng lahat ng tao ito, Panginoon. Maging sa amin, Panginoon, na mga anak mo, Lord, I pray na bawat isa po sa amin, Panginoon, ma-appreciate namin ito. Everyday makita namin, Panginoon, yung ginawa mo sa amin at maibahagi namin ito sa bawat tao na makakasalamuhan namin. Salamat, Panginoon, and I pray na samahan niyo po yung bawat isa sa amin, Panginoon. Even sa situation namin right now, we pray, Lord God, na ikaw yung kumilos, Panginoon. We believe in you, na wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Kaya mo kong pigilin yung mga hangin, yung mga ulan, and yung pagbaha, Panginoon, ay kaya mong pigilin, Panginoon. Kaya, Lord, lalapit po namin ang situation namin, Panginoon, and we declare din na hindi na po ito lumalim pa at mawala na yung mga ulan, Panginoon. We declare protection din sa mga anak mo, especially sa church namin, Panginoon, at sa mga taong nanonood sa live na ito, maging sa buong Pilipinas. We declare your protection and your provision sa kanila na wala po sa aming kulangin, Panginoon. Wala pong mapahamak, wala pong magkasakit sa bawat isa sa amin, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon. We declare na kilos ka, Panginoon, sa bansang ito. Maaayos po yung mga issues, Panginoon, regarding sa situation na nangyayari po sa aming bansa, Panginoon, in Jesus' name. And maging sa mga nangyayaring sa mga youth, Lord, pinagpipray po namin ang bawat youth, Panginoon, in the name of Jesus. We declare protection, Panginoon, sa bawat youth, Panginoon. Ni-review po namin yung violence, Panginoon, sa lahat ng kabataan sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. We declare revival, Panginoon. Magkaroon po talaga ng mga kabataan na handa, Panginoon, na ihayag yung salita mo, Panginoon, para mabago, Panginoon, yung sistema ng mga kabataan ngayon, Panginoon. Maalis, Panginoon, yung mga corrupt mind, Panginoon, sa kabataan. In the name of Jesus, Lord, we apply your blood sa bawat youth, Panginoon. We declare din na magkaroon po talaga ng mga youth, Lord God, na maghahayag, Panginoon, ng katotohanan ng yung salita, Panginoon. Na makikita nila yung ilaw sa iyo, Panginoon. We declare, Lord, lahat ng mga campuses, Lord, we declare your protection. We apply your blood na wala na pong mamamatay na estudyante, Panginoon, sa pamamagitan po ng violence, Lord. In the name of Jesus, ni-review po namin itong patayan na ito sa bawat youth, Lord God. In the name of Jesus. Iniingatan po namin, na-apply po namin ng banal mundog sa bawat school, Panginoon, Lord God, na hindi na po makakapasok itong gawa ng kaaway na ito, Lord God. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa revival na gagawin mo sa bawat isang youth, Lord God, in the name of Jesus. Maging yung mga existing naming youth, Lord God, we declare na maging malalim sila sa iyo at magamit sila sa kaharian mo, Panginoon, in the name of Jesus, Lord. Salamat, Panginoon, at we apply your blood sa bawat isa sa amin sa gabi ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lang yung anak na si Jesus. Amen and amen. Praise God po. Salamat po sa bawat isa sa inyo na nakinig. Pwede na po kayong mag-comment ng inyong natutunan bilang pong attendance ng ating Disciples Night Service. So magabang na lang po tayo ng announcement kung ano po ang setup natin this Sunday. And pag-pray po natin na talagang humupa na po yung baha at talagang magkasama-sama na tayo sa physical. So kung bago po kayo sa page na ito o ngayon pa lang kayo umaten, kung gusto niyo pong makilala po si Lord, pwede po kayo mag-PM dito po sa ating page. And kung gusto niyo pong
mapabilang din sa ating mga core groups. So, yun lamang po. God bless po sa bawat isa sa atin. Shalom. Ask, you shall receive. Seek, and you will find. Knock, the door will be opened. That's who God is. Draw, 'cause He is near. Call, and He will answer. Lay down your burdens, 'cause He cares for you. This is how He wants to pour the blessing. This is what He wants you to do. This is what He is doing every time you come to Him. Come and you may rest. Confess and He will forgive. Now have faith in Jesus Christ, 'cause He's here